Ayman naman, good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening sa lahat ng mga nanonood dyan. Ako po si Ayman Zawarlo Jahali, Toto Bars po, isang tausug vlogger and tausug youth leader po. And ako po yung kita natin sa video na viral sa mga social media platforms. So, sa rally niyo naman po dito sa video. Ayman, nag-viral yung video mo, no? Noong nakaraan at na-cover yan ng ilan na local news sites at nagpapakita ng matinding suporta ng mga kapatid nating tausug kay former President Rodrigo Duterte. Pwede mo bang ikwento, balikan natin yung gabing yon kung saan marami sa ating mga kapatid ang nagpakita ng suporta? Sa mga gabing yun po, ang aim namin as tausug po sa rally na yun is pinamagatan namin na pag-uli ng buddi o sa atin ay parang binibigay namin ulit ang ibinigay sa amin ni Pangulong Duterte. Sa mga oras na yun, kami ay nagtipon-tipon lahat ng mga tausug na handang ibigay ulit sa kanya ang ibinigay niya sa aming utang na loob. Yung buddi po doon is utang na loob po ang ibig sabihin doon. So kaming mga tausug, kapag ikaw ay isang binigay mo sa amin, dapat na parang ikakaganda or ikakabuti sa amin kahit anumang mangyari, kami ay susuporta hanggang sa kamatayan po. Ganun po kami mga tausug. Yan po ang aming paninindigan. Yan po ang aming dedikasyon bilang isang tausug. Ganun po kami. Based sa reaksyon ng mga kababayan natin, mga kapatid nating tausig, masasabi ba natin na ang mga kapatid nating tausug ay galit sa sinapit ngayon ni former President Rodrigo Duterte in this current administration? Base po sa mga nakikita nating mga videos online, sa mga interactions ng mga tao sa comment section, siguro masasabi ko na ang mga tao ay galit sa mga in terms of makukulong siya. So sa aming mga tausug, siguro masasabi ko na hindi naman ako sigurado sa naggalit ako or parang gusto ko na may gawin ko ganito ganyan. Yung sa akin yung ay parang dapat gawin natin kung anong dapat na justisya or ipaglaban natin kung ano yung kami na naramdaman namin ang pagtulong ang mga ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. So siya po yung nagbigay sa amin ng ilaw upang makita namin ang daan dahil nakikita po natin sa mainstream media more on sa terorismo. Ganyan. Yan yung mga bad images which is we need to showcase what is the other side ng Sulu. So alhamdulillah, with the help of our former President Rodrigo Duterte, ginawa niya po ang kanyang mga dapat gawin bilang isang presidente na i-change, baguhin kung ano ba ang nasa sa Sulu na in terms of parang mga things na bad mindsets which is people are showcasing to the world. So basically, yung mga tao kasi dapat yung mga mindset natin are dapat open tayo. So kami mga tao, so kapag yung mga tao o yung isang tao ng advokasya ng isang tao na parang nakikita namin na siya parang may dignidad at may isang salita. Ganyan talaga yung mga tausug. So, alhamdulillah, sa mga years na naging presidente si Duterte, alhamdulillah, yung Sulu ay naging peaceful na. Although, sabi nga ni Kuya Raes kanina, walang overnight na pangyayari. Parang isang kisap mata, magkakaroon na kaagad ng ganito. It takes process, no? Dapat may proseso. Tulad ng ginawa ng ating dating Pangulong Duterte. Lahat ginawa niya para sa atin. 4 years ago, siya yung isa sa mga pumunta dito sa Sulu nung mga pagkakataon na may mga hindi maganda sa social media, sa mga platform. Pumunta siya dito at hinalikan niya mismo yung floor ng Sulu upang ipakita lamang sa mga tao na siya ay mayroong sincerity sa kanyang puso. Naniniwala siya na ang Sulu, ang Pilipinas, ay dapat talaga may bagong Pilipinas. Parang siya yung tunay na magpapabago sa Pilipinas dahil nandun sa kanya yung sincerity, nandun sa kanya yung pagiging presidente na ipapakita niya sa gawa ang kanyang mga salita. Yan ang dapat talaga sa isang presidente. Para sa akin po, may kanya-kanya tayong opinion, no? Sa nakita ko, grabe yung ginawa na sa Sulu, binago niya lahat. Yun lang. Maraming salamat. Na lang kay Sir Ayman. Sir, magkakaroon pa ba ng mga activities dyan sa probinsya ng Sulu at mensahe po ninyo sa ating taong bayan?
regarding sa mga activities, inshallah, future po, magkakaroon tayo ng mga future activities wherein bibigay sa atin ng mga pagagandang point of view naman sa Sulu. At the same time, yung mga supporters natin sa Duterte, no? Hindi yan magbabago, mananatili po yan. At the same time, inshallah, in the near future, pwede na po kayong pumunta dito, no? Sabi nga ni Kuya Raiz kanina, yung Sulu ay maganda na po. Wala na po tayong mga kinakatakutan dito sa Sulu. No? Kaya kung gusto nyo pong pumunta dito, we are willing to see this kind of paradise na masasabi natin sa Sulu. You are free to come. You just need to link to the ating mga otoridad dito sa Sulu, tourism, no? Ang mensahe ko po sa ating mga kababayan, sa ating mga mamamayang Pilipino, dapat talaga natin pakita sa mga tao kung ano ba yung nararapat talaga sa ating Pangulong Duterte, no? Kung nakikita natin, ang mga tao ay parang may taliwas na mga information, marami lang mga opinion sa bawat isa, no? So, yung dapat lang natin sa ulo ay tingnan natin ang mga legacy na iniwan ng ating Pangulo Rodrigo Duterte. Yun lang po. Kasi kapag yun lang ang basihan natin, ang ganda ng Sulu, hindi lang sa Sulu, pati sa Pilipinas. Pati yung mga salary, passport, naging 10 years, yung mga driver's license, sobrang dami ng legacy na iniwan sa atin ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa masasabi ko, sa 6 months lang nang siya ay nakaupo, sobrang dami na nang nangyari. Na kaming mga tausug, kaming mga nandito sa Sulu, naramdaman namin talaga ang pagbabago. So, sa ngayon, hindi ko alam kung ano ba ang nagbago. Siguro, alam din ng ating mga mamamayang Pilipino. Ang aming lang ay gusto naming suportahan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ipinakita niya kung ano ba ang karapat-dapat na ipakita sa mga tao bilang isang presidente ng Pilipinas. Yun lang po, maraming salamat. Syukran mga kapatid.